Magandang araw, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Bumabati po sa inyo, nagbabahagi mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng Kongregasyon ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. Dambana rin ito ng atin pong debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po'y araw ng linggo at sa pamagitan po neto, sinisimulan natin ang ikalimang linggo ng karaniwang panahon. At ang atin pong gospel reading ay Mark chapter 1 verse 29 hanggang sa verse 39. Para po do sa mga araw-araw na nagbabasa, nagninilay, nag-aaral ng Ebanghelyo, mapapansin po natin na ang gospel natin ngayon na Mark 1, 29 to 39 ay siya ring ebanghelyo na atin pong binasa at pinag-aralan ng Wednesday of Ordinary Time, Week 1. Wednesday Ordinary Time, Week 1, makikita po nyo sa ating mga pinost na video, nandun din po ang ating pag-aaral ng Gospel for today. 4 na mahalagang leksyon tungkol sa pananampalataya ang pwede po nating habiin mula sa napakagandang kwento ng Panginoong Hesus sa bahay ni Pedro. First lesson, na ang buhay pananampalataya ay 24/7, everywhere, a lifestyle. Ayan. Hindi lang po ito panlinggo, isang oras, isang linggo, kung hindi ito ay 24/7, everywhere, a lifestyle. Dala ng Panginoong Hesus ang mabuting balita mula sa mga pampang ng Galilea hanggang sa sinagoga ng Capernaum. At ngayon, pumasok siya sa bahay ng biyanan ni Simon Pedro. At hindi mamahinga kung hindi upang doon ay patuloy ni ibahagi ang misyon ng kaharian ng Diyos, araw at gabi. Yan. Pangalawang leksyon, na ang buhay pananampalataya po ay pagbabalanse ng buhay tahanan, buhay pamilya, at paglilingkod sa komunidad na nangangailangan. Mapapansin po natin sa ating kwento halimbawa na habang ang Panginoon ay Kanya pong tinugunan ang pangangailangan ng may sakit na biyanan na babae ni Simon Pedro, pamilya. Sabi sa atin pong ebanghelyo, magdamagan tuloy-tuloy. Yun ang essence ng Greek word. They kept bringing to Him lahat po ng mga may sakit, lahat ng nangangailangan. Ikatlong bagay, ipinapakita po na ang pananampalataya, buhay pananampalataya, is not only for weekend worship, but it must blend the weekend, the synagogue, and the weekday. Yung ginagawa mo sa tahanan mo at sa iba pang lugar. And of course, yung ika-4 po na leksyon na atin pong matutunghayan sa pagbasa ng Ebanghelyo ngayon is that buhay pananampalataya means
continuing, nagtutuloy-tuloy na komunikasyon sa Diyos na nagtutuloy-tuloy din ng kanyang hamon at pagtawag sa atin. Hindi natatapos ang challenge at misyon. Sa atin pong ebanghelyo, sabi doon, very early the next morning, ang Panginoong Yesus ay kailangang umalis sa tahanan ni Pedro at matapos ang kanyang pakikipagkaisa sa Ama sa panalangin, siya ay tinawag na muling maglakbay sa iba pang mga towns and villages upang sa ganon ay dalhin ang mabuting balita. No? Kahit na sinasabi po ng Panginoon o sinasabi sa Panginoon ni Simon Pedro, everybody is looking for you. Hindi po pumayag ang Panginoon na siya ay dun na lamang sa Capernaum maglagi. Pero alam niyo po, ang linggong ito ay napaka-special, lalo-lalo na po sa ating mga Pilipino. Bakit? Sa araw pong ito ng linggo, ika-5 linggo ng ordinary time, ay atin pong binubuksan sa Archdiocese of Manila ang pagdiriwang ng ika-500 na taon ng pananampalataya. Kaugnay din ng pagdiriwang ng ika-442 442nd year ng pagtatatag ng Maynila bilang una na diocese sa Pilipinas na magiging mother diocese ng lahat ng iba pang mga archdiocese at diocese ng Pilipinas. Ang Maynila ay nagdiriwang ng 442nd year as a diocese. Mula po dyan sa historical na pagdiriwang na yan, 500 at 442nd year naman ng Maynila, 500 year ng Christian faith, palagay ko po ang ating ebanghelyo ngayon ay nagiging isang napakagandang suma ng essence, katas netong ating pagdiriwang. First of all, sa pamagitan po ng ebanghelyo, ipinapaalala sa atin na mula sa kasaysayan ng atin pong archdiocese at ng ating Christian faith, ang pananampalataya is the fruit of hard work. Kaya panahon ito upang dapat nating i-recognize at pasalamatan ang gawain ng mga masigasig na mga misyonero. Hindi sila perfect, totoo po yan. Pero we cannot come to the point of celebrating 500 years of Christian faith dito sa bayang ito at 442nd year of the Archdiocese kung hindi po dahil sa tuloy-tuloy na paggawa netong mga Christian missionaries nito. Tulad ng ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon ginawa niyang araw at gabi. Tuloy-tuloy ang kanyang misyon. Hindi siya napapagod. So also our faith is brought about by the works of many missionaries na dapat nating i-recognize. At ngayon naman ipinagpapatuloy ng mga Filipino church workers and Filipino clergy. Ang unang 5 religious orders na talagang nagtiyaga upang palaganapin ang pananampalataya, ang Agustinians at ang mga Franciscano noong 1578 nagsimula. Ang mga Jesuits, 1581. Ang mga Dominicans, naglanding ng 1587. At ang mga Recoletos, dumating ng 1606.
Sila po ang naghati-hati upang sa ganon ipunla ang pananampalataya, magtayo ng komunidad Kristiyano at magtayo ng mga simbahan. Wala pong puknat yung mga Agustinian at Franciscans sa area ng Katagalugan. Ang mga Jesuit ay tumulong sa kanila sa mga maliliit na lugar. Ang mga Dominicans, hinawakan nila ang mga Chinese, mga Parian. Ang Ilocos at Pampanga ay sinimulang i-evangelize ng mga Agustinians. Ang area ng Bicol at Camarines ay mga Franciscano naman ang gumalaw. At sa Visayas, doon po ang malaking mission work ng Agustinians at ng mga Jesuita. At hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy ang trabaho. Tuloy-tuloy ang paggawa ng mga misyonero. Ang Society of St. Paul ay sumama sa ganitong gawain sa Pilipinas ng taong 1935. So yun po, faith equals hard work. Pero maliban po dyan, pinapakita rin ng ating kwento na faith equals home. Nagsimula ang Panginoon at nagtuloy-tuloy ng pagpapalaganap ng kanyang misyon mula sa bahay ni Pedro. Ang bahay ni Pedro ang nagsilbing headquarters ng misyon ng Panginoong Hesus. Gayon din po, sa ating mga tahanan, itinutuloy natin ang pananampalataya sa pamagitan po ng maayos na pamumuhay, pagpapatawaran, pagbibigay kalinga. We become healing and compassion for one another, tulad ng sa Ebanghelyo, sa bahay ni Pedro, there is healing, there is compassion, at sa pamagitan ng prayer life ng pamilya, nandoon sumasa atin ang Panginoong Hesus tulad ng kanyang presensya sa bahay ni Pedro sa lahat ng gawain. Imaginin po ninyo, kung ang unang punla ng pananampalataya ay nangyari sa mga unang pagbibinyag at unang misa ng 1521 sa ekspedisyon ni Fernando Magallanes. Alam ba ninyo na ang susunod na pagdating ng mga misyonero sa pamamagitan po ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi at Juan de Salcedo na kanyang pamangkin ay naganap noong 1565. Ibig po sabihin, from 1521 to 1565, 44 na taon walang mga misyonero sa Pilipinas upang kalingain ang bagong punla na pananampalataya. So paano nag-survive? Domus Ecclesia, ang simbahan sa bawat tahanan. Nung dumating po ang mga tauhan ni Miguel Lopez de Legazpi ng 1565, nakita nila ang Santo Niño sa loob ng isang tahanan. So it was faith in the home ang nag-sustain ng pananampalataya sa loob ng mahabang panahon. And of course, faith equals hard work in mission, faith in the home, faith is missionary. Hindi po nagpapigil ang Panginoong Hesus na siya lang ay sa Capernaum, kung hindi umikot pa sa iba't ibang mga lugar. Our Christian faith brothers and sisters, after 500 years as Philippine Church, after 442nd year as Diocese of Manila, sabi nga ni Bishop Pabilio, our faith must not be a maintenance mode. It must be on missionary mode. Kailangan patuloy po nating ipahayag, ibahagi ang pananampalataya
yung mga nag-a-abroad na Pilipino, hindi lang hanap buhay. Yan ay paghahatid ng buhay. You become overseas faith witnesses. Hindi lang overseas Filipino workers. Sa panong paraan? Pwede po nating isabuhay din ang pagiging missionary sa pamagitan po ng patuloy na pagbabahagi ng pananampalataya sa mga taong nasa laylayan. Ngayon, ang challenge din po ng virtual world, ng cyberspace, ng social media, na kung saan maraming naroroon na ating mga kabataan. So tandaan po ninyo yan, after 500 years, faith must continue to be missionary. So mga kapatid, sana po nakapagbigay ng yaman, nakapagbigay ng inspirasyon itong ating pinag-usapan ngayon, lalo-lalo na sa 500 years of Christian faith sa Pilipinas. Faith is hard work. Let us thank our missionaries and let us also continue the hard work. Faith is in the home. Patuloy nating pasiglahin ang pananampalataya sa tahanan at syempre po, sabi nga natin, faith must always be sustained with mission. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost. Ito pong ating pagkagising sa umaga for today at patuloy din tayong maging misyonero. Let us ask people to subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman at Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Yan. In the meantime, I would like to greet and bless para po sa araw na ito ang ating mga virtual parishioners mula sa Marian at Family and Marriage Life Apostolates. Unahin ko po ang Cenacle Group ni Sister Leti Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, at Lisa Celis. Gayon din po, pagbati po sa Mabutas Sordan family. Ayan, no? O belated happy birthday kay Albert, no? Sordan, ang better half, no? Ni Mary Claire, ang akin pong schoolmate. At binabati rin natin ang batch 1978 high school ng Paco Catholic School. Kasama na po ang aming mga teachers, si Mr. Faustino Diaz, Gloria Luna, Rick Eden Kalubayan, June Baby De Bibar, at Mr. Horace Torres na nasa Amerika. Pagbati rin po sa Holy Family ME Community, Glenn at Marlene Sinaon, Malu Jojo Punsal, Tata at Dong Salbanya, Edna at Gary Salmingo, Pong at Nops Barroso, Apple at Chris Simbulan Yuson, Dong Babet Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Don at Claire Aribe, Webster at Gemma Morillo, Yusen Olive Espinosa, Archie Kiara Magsumbol, RP at Jackie Velasco, at ang eternal member ng Holy Family, Bishop Leopoldo Hausian, SBD ng Bangged Abra. Prayers po for Bibian, Jojo, and Roby, likewise for the family of Cecil Tuason Clemente. At pagbati rin po para sa kabuuan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pamagitan po ng President Copol, Tito Robert, Tita Tinet Abentajado, at ang MEFP Board of Directors. Gayon din po ang Dr. Mario at Doktora Flor Adraneda, kasama po ang buong East Cluster at mga kasamahan nilang doktor. Pagbati rin po kay Carmelo at Nerissa Francia, healing prayers for Severina de Guia and Albert Yap and Arlet Mendoza and Leonie Bautista.
At gayon din po, binabati natin ang Mater Dei Marriage Encounter Community, ang Mayor Family, Pangkog Aitona Contreras Mayo Family, Bernardo Bulacan, at ang family po ng Jimenez, Gubalya, Asierto, Bohol at Lagman. Gayon din po si Cyrel at Benigno, siyempre, Jimenez, at Freddy Miriam Santos. Pagbati kina Lisa, Yoli at Lani at ang kabuuan ng Eriga, Marañon at Del Pilar families. And of course, binabati natin ang St. Joseph the Worker Prayer Group, ang Enesio family, Salvador family, Rojas Lara family, Escanio family, Inocencio family, Teneprancia family, at ang Gonzales family. Sa inyo pong lahat, pagpapala, at ating pong hingin ang pagkalinga ng Panginoon to spend the week well and the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you, Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your holy blessing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagpalain, Alleluia! Alleluia!